araw, nandito tayo sa Dubai. Wow! Upakan ko yun, pre. And nandito tayo sa Global Village. So, yung pinaka nagpapablo nito is yung tawag nilang butterfly flower. At marahil nahanap ko na ang best Filipino barbecue dito sa Dubai. Ay binihintay natin. Sara! Sa video na to, nandito tayo sa largest multicultural festival park sa buong Dubai. Welcome to Global Village. I'm on a mission to eat some unique and creative food na pwede mo mahanap dito. Nakakatakot lang dito, for sure mainit to. Wait lang, testing. And by the end of this video, kakain tayo sa masarap na Filipino barbecue na nag-iisang Chef JP. Lahat ng cultures na nandito, meron sila sarili nilang skewer. Parang I guess yung purpose namin dito is, Ready ka na ba? tara! Uy, pare! Welcome! Dito sa Dubai, nandito tayo tinatawag ng Global Village. Ibang klase, Pops, para akong pinasok sa isang anime, para akong pinasok sa isang cartoon movie. It's so colorful, very vibrant. Pero gusto kong tanong isang lokal dito, Duday EUT, come here. Duday, how are you? I'm good. Yeah, welcome to Dubai. Yes. Ako nag-welcome sa ikaw, lokal. Sorry. Duday, anong ganap dito sa Global Village? Dito sa Global Village, may makikita ka mga rides, saka iba't ibang bansa na pavilion. So, doon sa bawat bansa na yon, meron silang tawag dito, showcase sila yung culture nila, saka yung food, and then syempre, mga retails, ganun. Okay, so para tong Enchanted Kingdom, para tong Disneyland, parang ganon. Pero funny thing, hindi lang to bago. 30 years na to. Yes. So for sure, if local ka sa Dubai, kahit pa paano nakapunta ka na dito. Anyway, Pop, syempre, nandito tayo hindi lang para mamasyal. Nandito tayo para kumain. At sa ending ng video na to, makakasama natin ang the legendary Chef JP at kakain tayo ng might be one of the best Filipino barbecue dito sa Dubai. Anyway, bago yon, maghanap muna tayo ng unang food trip dahil gutom na ako. Chura! Thanks, Duday! Yay! Up here! Boom! Pare, unang location natin, let's eat some favorite Emirati dessert. Emirati snack, ito yung tinatawag na Lu Kai Mat. Basically, Paps, ang Lu Kai Mat, para itong mga small ball donuts na piniprito siya sa isang mainit na mantika, and then dito kakaiba dahil pwede kang mamili ng flavor. Lalagyan nila ng sauces yan, pwedeng Nutella, may pistachio, at meron tinatawag na kandar. Makikita mo dito sa Laate, sila yung mga legendary na gumagawa, nagluluto, nakaupo lang sila. Kanya-kanyang station, kanya-kanyang toka, yung isa tigaluto, yung isa tagalagay ng sauce, at ako ang tigakain. Anyway, umorder na ako, nasa 35 AED. Dito pala, Pop, sabi nila, medyo nasa pricey side yung mga pagkain. Ito, 35 pesos. Anyway, let's wait for our order. Boom, pare. Luto na yung ating iba't ibang. Ito yung akin. Nalagay na sa container natin. Date sauce goes in. And then here comes the pistachio sauce. Kandar sauce, I believe. Parang white sauce. And then there's chocolate or Nutella. Thank you. Boom! Pops, ito na yung ating Lekamat. Look at this Lekamat. So may parang 4 na flavors tayo dito. Pero alam mo, gusto ko i-try yung pinaka-classic muna. Kuha tayo dito. Date sauce lang to. Nakakatakot lang dito. For sure mainit to. Wait lang, testing. Good luck. Bahala na. Cheers, pare! Kaya naman. Wow! That's ridiculously flavorful. Ang simple lang yan, basically, para siyang fried donut na may chewy texture inside. Para kang papuntang mochi, na udot lang. And then yung date sauce, nagbibigay ng konting sweetness, not too sweet na parang sugar, para tong fruity sweet, parang ganun. Next, ready ako tumikam ng ibang flavor. Try ko tong pistachio nila. Cheers! Yung the pistachio peanutty flavor. Medyo milky din siya, parang siyang milk chocolate. Try ko tong chocolate. Wow, fully coated ng Nutella. Alam mo, mahirap lang dito, nagdikit na yung mantika, pati yung chocolate.
Kaya sureball, pasong-paso ang dila ko. Pero dahil food vlogger ako, kailangan ko itong gawin, di ba? Cheers! Para itong sarap at paghihirap sa isang kagat. Mahirap dahil mainit siya, pero masarap siya pare. Sobrang comforting niya na parang feel ko, kahit walang syrup to, chocolate syrup, pistachio syrup, masarap siya itself, yung pinaka-dough niya. Ang ganda ng quality na to. Kung bata nga ako, dito sa Dubai, for sure maubos ko talaga isang baksakan. Last bite tayo, uy, ito. Nandito lahat ng gusto mo. Meron tayong pistachio, meron tayong yung kandar, tapos meron tayong Nutella sa ilalim, kung nakikita nyo lang. Last bite pare, then proceed tayo next food trip. Boom, pare. Next food trip destination. Meron tayo dito nilang na Bosnian House. Bosnian Kebab. I don't know what's Bosnian. Can you search Google what's Bosnian? Ano Bosnian, Bon? Country in Bosnia. It's a country. No, is it a state? I don't know. Anyway, I'll do the research. Bosnian Kebab. Nakalagay siya sa isang heavy-duty na Bosnian bread. At meron siyang mga kebabs dito na may parang yellowish sauce. Makikita mo, iniihaw ni chef yung kebabs niya. Medyo iba yung way. Actually, itong kebab na to, hindi sa akin to. Binili lang ni Duday. Tapos sabi, Chewy, tikman mo. Duday, this is yours. Thank you. Can I have one? All yours. O, di ba? Si Duday namimigay ng pagkain. Kailangan ko daw i-try ito. Anyway, kuha tayo isa. Okay. I-dip ko ng konti dito. Sama bye. Cheers. Oh, wow. Kakaiba. Medyo buttery siya. Ang ingay, pakita mo, Bon. Ang ingay ni Kuya. Ayan. Nanggugulo siya mamaya. Pakipaglaban ako dyan. Anyway, ang juicy niya, ang taba, ang mamantika niya. Alam mo, ito yung kebab na parang kumakain ako ng burger patty. Oo. Ang masarap ha. Meron siyang cheese sauce na medyo mas spices. Galing. Ang sarap. Parang sriracha. Sriracha na may mustard. Parang gano'n. Ang sarap nito. Anyway, bibigay ko na kay Duday. Duday, thank you. Dalawa lang kinuha ko. Dinalan mo ako. Akin naman to eh. So, trade tayo. Akin na lahat. Uy, akin yun. Kinuha ni Duday, pati yung pagkain ko. Anyway, ako naman mas masarap to. Pops, try natin to. Proceed tayo food trip. Okay pare, next food trip natin, Turkish ice cream. Ang ingay, pero Pops, ito yung pagtitripan ako nito. Tingnan natin kung mapagtitripan ko rin siya. Maggaguhan kami dito sa Dubai. Brother, one, Turkish ice cream. Yeah. Vanilla. Yeah, so ito na Pops, makikita mo yung kukuha siya. Oy, ayan na. Oops, oy. Okay, thank you. Uy, ayaw niya namang mabigay. Malak. Thank you. Nakakapikon pala talaga to, pre. Ayan na, totoo. Seryoso na to. Kaya bibigyan niya na ako. Thank you, wow! Upaka ko na to. Pigilan niyo ako. Ayun, kailangan mo ng patience. Thank you. Okay talaga to. Ito na yun. Seryoso na to. Feel ko bibigay niyo na talaga. Thank you, brother. Ay, wala pa rin. Thank you. Okay. Only one. Okay. Thank you. Galing. Thank you. Upakan ko yun, pre. Pigilan niyo ako. Pops, medyo lumayo muna ako kasi napipiko na ako sa kanya. Pero joke lang. Hindi. Actually, ganun talaga yun. Nakakatawa. Ganun pala, no? Nakakatawa siya. Alam mo namang gagaguhin ka niya, pero may konting pikon pa rin. Pero okay lang yan dahil ito na ice cream natin. So, tikman natin kung sulit ba yung panggagago niya sa atin. Sorry, ang daming profanities na ginagamit ko ngayon. Pero tikman natin. Zoom in mo, pare. Cheers! Okay. Kaya pala siya madikit. Sobrang ano niya, ang stringy niya.
Parang feel ko yung molecules nito talaga nakadikit sa isa't isa. Para meron siyang kinetic bonds. Di ko alam kung tama yung mga science ko. Pero, I mean, I think you get my point. I don't know. Okay. Masarap naman, masarap. Uy. Tumutulo rin pala to. Proceed tayo next food trip. Okay pare, next food trip natin, nandito tayo sa tinatawag na Blue Matcha Pasta. Pops, kakaiba. Ang in-order ko dito, tinatawag nila na Blue Melt Cheese Pasta. Anyway, chewy, paano nga ba ito ginagawa? Okay, Pops. So, unang step natin, nag-grate ngayon ng cheese dito sa ating cheese wheel. Marami yan eh. 4 na malalaking cheese wheels. And then, nag-grate siya dito. Nag-grate pala, sorry. Nag-grate siya dito. Ito na yung ating pinaka-pasta noodles. Na-boiled na siya, napalambot na. And then, it goes in dito sa ating cheese wheel. And then, here comes the blue sauce. The blue sauce with the butterfly flower. And then, hahalu-haluin na yan. Hahalu-haluin. Look at that. Blue pasta. And then, lalagay sa bowl natin. Look at that. Oh, nice. Look at this. Thank you, brother. O, diba? Yun na yun. Ito na yun. Look at this. It's so unique, creative, and definitely very blue. Sige, kuha tayo. So, yung pinaka nagpapa-blue nito is tinatawag nilang butterfly flower na which is color blue din. Hindi ko alam if may kinalaman siya sa lasa. Pero sa kulay, definitely meron. Tikman natin. Pops, i-zoom in mo. Cheers! Harap. Ang sarap ng keso. Ay, para akong mapapa. Italiano. Para magsasalita ng... Wala akong alam ng Italian words eh. Kaya accent lang ginagaya ko. Pero masarap ha. Ano siya eh, hindi siya pungent. Pero yung lasa ng keso niya, kalidad pare. Para tong pinaganda. Dinamitan mo ng mahal. Ang sarap ng cheese. And then yung pasta natin, al dente. Hindi siya sobrang malambot. Pero may konting nguya ka. And then it's just super milky and creamy. Alam mo, parang ano, parang sauce na lasagna. Masarap lang din kasi, sobrang init pa. Tapos yung, alam mo, yung lasa ng color blue, yung pinaka-flower, to be honest, wala siyang kinalaman. Yung kulay lang, visually lang, appetizing siya. Anyway, Pops, isa pang kagat, deposit tayo next food trip. So iniisip nyo, Pops, nauubos mo may pagkain mo dito sa Dubai. Ito ang umuubos ng pagkain ko sa Dubai. Kita mo naman, walang daya. Simot na simot. Si Ma'am nakahintay, oh. Ayaw bigyan ni Bon, no? May mga tinidor na sila, Duday, si Ma'am. Pero si Bon, kita mo, wala talagang pake. Lunok pa rin ang lunok. Yan, ganyan ba magmahal ng kababayan? Ayan. Chef JP, nice finally meeting you in Nice. person. As well. Chef, isang karangal, maraming salamat sa oras mo. Pero ang tanong ko, nasan tayo ngayon? Anong matandaming tao ngayon dito? Nasa global village tayo. Basically, parang yung buong mundo sa isang... Oo nga. Sa disyerto. Oo. And masaya lahat kasi malamig. Okay. So, sobrang parang nasa Baguio. Chef James, may tanong ako Totoo ba na kapag summer dito, walang lumalabas sa mga bahay? Mga kabayan lang. Ang mga bahay lang. Sanay kasi tayo sa init. Hindi, kasi gusto tayo kumain. Speaking of pagkain, Chef, nandito tayo. I mean, nakatry na ako sa Kuya Filipino Eatery. Pero, meron pong bagong pakulo dito. Nasaan tayo ngayon? Yung bago namin baby. Oo. JPQ, chicken and beef. Okay. And then meron tayong empanada, meron tayong lumpia, halo-halo, kalamansi. 6 lang. Okay. Yun lang. Is this very classic Filipino? Medyo pinaglaruan mo na rin ng konti. Okay, good question. Yung chicken barbecue, lasa, medyo classic. Okay. Then, yung sizing lang yung medyo chunky dito. And then, yun nga, being in the Middle East, I think the evolution of Filipino food is sort of like nag-a-adapt tayo.
Nag-a-adapt tayo, pero nandun pa rin tayo. Okay. Bakit sa dami ng Filipino food, bakit barbecue ang naisip mo? Lahat na cultures na nandito, meron sila sarili nilang skewer. Diba? Makes sense. Kebab, Kebab, yakitori. yakitori, exactly. Oh. Sabi ko, bakit hindi natin ibida yung atin? Ginawa namin, it's either you choose with rice or with bread. Bread para sa mga ibang lahi. Okay. Or sa mga non-Filipinos. Parang I guess yung purpose namin dito is, tara. Kasi syempre may misconception minsan na lumpia lang tayo, or pansit lang tayo, or adobo lang tayo. Meron din tayong barbecue, meron din tayong inasal, meron din tayong sisig. So I guess, empanada. Yung basically yung kwento ng empanada, bulalo siya. Okay. Tapos, ginawa namin empanada. Ay, yung feeling. Oo. Paps, nakilang pagkain na tayo sa Global Village, pero ito talaga yung main event ko. Chef Japes, excited na ako. Maraming salamat. Thanks for your time. Chara! Chef Japes, meron tayong chara? May mo, chara! Chara! Boom! Pare, dito sa loob ng kusina ng JPQ. Sir, ano pangalan niyo, sir? Paul po. Tiga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Pampanga po. Tiga Pampanga na kumanyaman, Kenny for sure. So, meron tayo dito beef. Okay, beef barbecue. So, lahat na ano yun, sir? Beef o chicken din? May chicken din po. Ito May chicken. So, may chicken barbecue rin tayo dito. And then, ngayon, Pops, medyo nagiging busy na dahil may mga mo-order din ng daming tao. At hintayin natin ma-assemble lahat to. Chura! Boom! Pare, eto na, tingnan na natin. Alam mo, babalik ka rin ko. Una, ipon na yung halo-halo bago matunaw. Ako na mag-mix ng halo-halo para sa kanya. Sige. Unahin mo na yung barbecue. Try na natin. First, ito yung ating chicken barbecue. So makikita mo, so may atsara yan, may garlic mayo sauce. At yung pinaka-chicken skin, alam mo, natutuwa ko dito, pare. Hindi ko akalain na pwede magkaroon ng chicken skin sa isa pang chicken barbecue, di ba? Chicken to chicken. Anyway, tikman natin. Ang saya. Ang sarap ng sourness yung yung acidity, yung sourness ng atsara natin, that sweet savory barbecue, malambot, smoky, and then that extra crunch galing doon sa chicken skin. Panalo. Okay, next, try natin yung beef empanada. Kakaiba to, yellow sauce. Parang tamarind gravy or sinigang gravy. So makikita mo para siyang beef bulalo na basically nilagyan mo ng tamarind sauce. Ayun, so para sa mga flakes. Oh. Sige, tingnan natin. Cheers! Wow! Ang galing. Para siyang basically karne siya ng bulalo. Nilagyan mo ng very acidic, citrusy tamarind sauce. And then, ang sarap ng texture. Ang sarap ng texture ng pinaka-dough natin. Flaky, may konting nguya, may konting lutong. Panalo. Okay, try ko tong pinaka-beef barbecue natin. Cheers! Basically, beef steak siya. Ang galing, kasi parang nalalasahan mo. Parang pagpikit ko, feel ko sa Pilipinas ako, parang ito yung linuto ng tito kong magaling mag-barbecue. Ang ganda ng addition ng atsara, yung parang may garlic sauce din siya. Uri, yung ba yan? Ano yung pinag-halo ng halo-halo ko? Ano naman buhay ito? Anong dinaserve po na buhay ko? Baka mabait ako sa afterlife. Okay, try natin yung halo-halo. Ayan. Kuha tayo ng gulaman. Ito, cereal yan. Okay, cheers. Oh, nice. Ang sarap. Alam mo, para talaga sa Pilipinas. That ube ice cream. Nagulaman. Kaya mo lang kaba yun. Yung cereal nandun. Ang saya, pare. Filipino food sa Dubai. Magreklamo ba ako? Baka kasama ko si Duday. Kung tayo mo, kumakain. Anong kinakain mo dyan? Ha? Kumakain. Binigyan ka. Kasama si Bon at higit sila kasama si Chef JP, pare, isang alamat. Anyway, Babs, cheers! May ko naman si juice pa ako dito. Kunyari, summer dito sa Dubai, sa desierto pumunta ka, sobrang init nun. Pag ininom mo to, mainit pa rin, pero refresh ka, di ba? Pwede na rin yun. Chef JB, gusto ko medyo lumis ng konti. Minsan tayo magkita. Gusto ko lang tanong sa'yo, una sa lahat, congratulations sa Michelin. There's a debate ngayon sa Filipino food scene na sabi, bakit daw natin hinahayaan yung Michelin guide na pumasok sa Pilipinas, point of view daw yun ng mga banyaga.
Like, just like a curious question bilang pares tayong foodie, does Michelin really help Filipino food to elevate? Imagine, from top to bottom sila. From karinderias to fine dining. So, it will. Yung mga karinderya or mga small eateries na nanalo, kakaroon yan ng revolution. Kaya happy-happy ako na in-include nila. Tingnan mo nangyari sa Thailand, Vietnam. Everywhere meron. Yung mga lahat mong pinupuntahan, part ka dun sa tumutulong sa pag-angat ng Filipino food. Yung mga, yun, katulad ng ginagawa ni Michelin, ikaw, na hindi lang puro, tawag ko dyan, top heavy. Opo. Na puro dun lang sa taas. Kailangan grassroots tayo. And para sa akin, kasi sila yung Oscars ng cooking eh. Yun nga eh. Sila yung Oscars ng food eh. Kamusta ang Filipino food scene dito sa Dubai? Is it continuing growing o na-stuck lang ba to sa bulalo? Nakikita ko maraming mga nagbebenta ng ganun or kahit paano nag-elevate ba? Yun ba yung isa sa nagagawa ni Kuya? I think we're starting to prove to ourselves na kaya natin lumabas sa bahay natin. Yung pagkain natin ay kaya lumabas sa Filipino dining table. Galing. Yun I think ang realization dito sa Middle East. Okay. So, may kasabihan na together we rise. Galing. Parang konti na lang, chef, kakanta na ako. Kahit anong establishment, basta Filipino, pag umangat naman yan, aangat din yung mga... angat yung kulinarya natin eh. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating very special first episode, second channel dito sa Dubai. May mga iba pa tayong episodes sa main channel natin, abangan nyo. Sana nag-enjoy kayo. Grabe itong Global Village. It's so global. As in, grabe. Parang nasa fantasy ngayon. Iba't ibang bansa nandito na. At Paps, isa lang to, itong JPQ. At actually sila yung nag-iisang Filipino na stall dito sa buong Global Village. Sana nag-enjoy kayo doon from that amazing food stalls na nakain natin hanggang dito sa JPQ. Oh, January pa lang ngayon. Pwede nyo sila puntahan, mga bumibisita sa Dubai. Malamig, masarap kumain ng barbecue. At maraming salamat kay Chef JP. Chef James, come here! I'm doing my outro. Maraming salamat sa Chef James. Wow, kumusta yung mga kababayan natin. Maraming salamat. Invite mo sila, Chef, if okay lang. Kung gusto niyo kumain ng, or pag pagod kayo sa paglakad dito sa Global Village, sundin niyo lang ang amoy. Yan, amoy ng barbecue, Filipino barbecue. Parang kumbaga ito yung nagluluto yung tito mo ng yempo sa swimming pool. Or sa yung mga eskinita. Eskinita, o yung mga naaamoy mo. JPQ, Chef James, maraming salamat. Thank you. Anyway, pare, maraming salamat sa panonood ako si Chewy. Kasama si Chef JP dito sa Dubai. Sabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Thanks! Okay, order pa ako ng barbecue. Take out ko sa airplane. Kasi pati ko nagsishoot. Sige na. Nag-shoot! Ayan na. Take over. Kainin na natin to kasi yung bisita natin sobrang busy, sobrang sipag. Alam mo, Kailangan ko gandahan yung B-roll eh. Minsan lang ako nandito. Kailangan ma-enjoy niya rin yung pagkain. Sige na. Tara, Bon, let's go.